Hello, hello, world and to the universe and everything. Welcome back to Ses Cucina Vlog. Like before, nandito pa rin ako sa bahay kung saan ako lumaki, shared with my two sisters. Nagsasama-sama kami ngayon and what I'm going to do is a very easy salad na pag narinig ninyo parang tunog mayaman pero actually napakadaling gawin. Ito ang tinatawag na Caesar salad. Ang kailangan natin dito ay of course egg yolk, okay? Na lalagyan natin ng garlic. Kung gaano karaming garlic ay lalagay nyo, depende sa inyong taste. Kung may lahi kayong aswang, pwede huwag kayo maglagay ng garlic. Pero garlic talaga is a part of Caesar salad. Ngayon, ito ang tinatawag na anchovy. Parang pinasosyal na dilis. Okay? Ilalagay natin siya. So, this is the salty part of the salad. Okay? Tapos, maglalagay tayo ng konting Dijon mustard. Kaunti lang. Kung tatanungin nyo kung pwede ang ordinary mustard, pwede siguro. Kaya lang kasi itong Dijon mustard, mas mild siya. So, siguro mga 1/2 teaspoon. Okay. Hindi na natin siya lalagyan ng salt dahil maalat na yung ating anchovy. Kaunting Tabasco. 1 to 2 drops. And then, konting Worcestershire sauce. So, ito ihahalo lang natin ito. Ang secret ng ating Caesar salad is olive oil at saka yung egg na tuloy-tuloy hanggang sa maging creamy siya. Okay? Extra virgin olive oil is the way to go. Dapat. Ngayon, kung nagtitipid, pwede din naman na ordinary olive oil, pero it will not taste as nice. Kailangan you keep on moving para hindi maghiwalay yung oil at saka yung egg para magmumukha siyang creamy. Actually, this is just a good 5-7 minutes, you're done. Pwede din natin mamaya lagyan ng kaunting pepper. Nagmukha na siyang creamy. Oh. Kung bakit ganyan ang kulay niyan, depende sa itlog na gagamitin ninyo. Minsan, iba-iba ang kulay ng yolk ng egg. Okay na tong sauce na to. Mga anak, gusto nyo tikman? Yung pinakamamahal kong mga pamangkin. Taste ninyo. Oh, magkano babayad nyo sa akin? Okay, so ngayon, yun na. Haluin natin. Tapos na. Bago natin i-serve, lalagyan natin ng bacon at saka ng parmesan cheese. Actually, ang mga leaves na dapat na ginagamit ninyo sa Caesar salad ay yung tinatawag natin romaine lettuce. Pero since, ewan ko ba kung nagka-problema, naglagay ako ng arugula, tapos naglagay din ako ng Lola Rosa na lettuce and some romaine lettuce kasi wala akong nakuha kahapon. Parang, ayan o, naghalo-halo na siya. So, you wash this very well, ha? Kasi, alam niyo if you're eating raw vegetables, importante na ilang beses ninyo ito huhugasan. Ako, nilalagay ko sa isang bowl ng 2 tablespoons of vinegar. Binababad ko muna yan. Tapos, tsaka ko huhugasan ng huhugasan just to make sure walang mga itlog ng mga parasite at kung ano-ano pa. Okay? Tapos, pag sinustore kong ganito, may mga paper. So, bago natin ubusin yan, ihalo muna natin. Ganun kabilis. Okay. Yung kamay na nakita ninyo, yun naman si Doktora, yung aking panganay na kapatid. Okay, meron siyang croutons. Yung totoong Caesar salad, may croutons. Ang croutons, ito ay parang pagka homemade ito, usually it's a day-old bread na ito-toast mo. Lalagyan ng konting salt and pepper. Hanggang sa ito ay maging parang ganito. Importante ang croutons sa binibigay niyang texture. Yung pag kinagat mo, meron kang naririnig na crunch. Dadagdagan ko pa daw, sabi ni Doktora. Okay. Ubusin ko. Huy! Diyos ko, nakakaloka. Pero gusto niya makatulong, kaya naman tinatanggap ko. Thank you, Doki.
Okay. Ngayon, mahilig siya sa croutons. Hindi halatang mahilig siya sa croutons. Okay, eto na. Bacon. And, of course, Parmesan cheese. Okay, taste test, mga anak ko. Ang ganda ng ganito na may instant feedback ka. Sige, anak. Sige, anak. Make sure you get the croutons and the bacon and the whatever. Okay, big mouth. Ito yung pinakamahinhin kong pamangkin. Ano? Ito. Lumaki din to sa akin eh. Sige na, anak. At syempre, Martin, kunin mo itong mga bacon and everything. Oh, yan. Wow. Oo. Sarap. Nakakain na naman kayo ng masarap. Maglalalagi kayo sa akin, ha? Oo. Sige, and there you have it. Our Caesar salad, homemade Caesar salad. Again, thank you very much for joining us in our celebration. Kung gusto pa ninyo na matuto ng mga ganitong klase mga ulam na nakikita lang ninyo sa labas, tandaan ninyo na dito sa kusina, we strive na sinasabi natin, yung labas, dalhin natin sa loob. Lalo na ngayon mahirap ang buhay. Ang hirap-hirap na tipunin ng buong mag-anak para magkaroon tayo ng, when we have our celebrations. Hindi dapat tumigil ang mga celebrations natin dahil mahal ang bilihin. Gumawa tayo ng paraan para hindi natin ma-miss yung dati nating buhay sa pamamagitan ng ating sariling pagluluto. Okay? So, as before, we'd like to encourage everybody to like, share, subscribe, comment down below, notification bell, lahat na lang, okay? Pamalitan ninyo sa inyong mga kapitbahay, kamag-anak, kaaway, or whatever. Tungkol dito sa ating kusina para mas malaki ang ating community. And like before, ikaw, ako, sila, tayong lahat ay magkakaroon ng dating kahit walang gato. Tama. Anyway, bye! Baka!